So, maganda to siya kasi mainit eh. Compared dun sa isa, yung modern natin. So, ang ginamit natin na alcohol dito is 70%. Yun yung pinaka-safe niya. Hindi gaano malakas, hindi gaano mahina. So, kung magtataka kayo guys, bakit yung mga malalaki na sa baba, kasi yung mga area na dyan, yun kasi madalas nagkakaroon ng problema. Kaya dyan natin nilalagay sila. So, pag naglalagay kayo ng alcohol dito, make sure na hindi siya tumutulo. So, pag nilalagyan nyo, ito, pag naglalagay kayo, nito, make sure na hindi gaano madami na hindi siya tutulo. Kasi pag natulo yan, sinindihan nyo, magkakaroon ng apoy yun sa baba. So, safety first. Tapos ilalayuan niyo siya lagi sa kliyente. Ngayon, ang purpose nito, kahit mas madami, mas maganda. Kasi yung fascia dito. So, yun yung kailangan mag-stretch yung mga fascia natin. So, ang fascia kasi pag tumigas yun, nalilimitahan niya yung galaw ng muscle. So, kapag limitado yung galaw ng muscle, nagkakaroon tuloy ng flexibility problem. So, nagkakaroon may mga mapapansin kayo, hindi gaano makayuko, mga maabot nila to. So isa yung fascia sa cause ng pananakit ng katawan, and isa din siya sa pinaka number one cause sa pagdating sa flexibility. So ito siya, gagawin natin 5 to 10 minutes etong mga to. Ang reason nito, pinaka-safe kasi ito, pinaka-maganda. Pag nawala na yung init, so, unti-unti na to siyang bumababa na. Natatanggal ng kusa. O, pag ginawa niyo to sa kliyente ninyo, pwede kayo mag-massage dito sa parting area na to while nag-aantay tayo ng oras. Pwede din to sa ibang part. Ngayon, etong baso guys, napakaganda nitong mga to. Kasi ito siya, pag nalaglag to, hindi to basta-basta nababasag. So, nalaglagan na kami dito, ang gumawa, tumalon-talon lang yung baso. So, napasit yun, hindi ito siya parang pag nalaglag, diretso basag siya. Ayan, antayin na lang natin ng mga ilang minutes. Tapos, madaming way sa pagka-cupping. So, ang tawag dito, international terms, fire cupping, kasi ginagamitan natin siya ng apoy. Yung isa din na ginagamitan natin ng baso, tapos may luya, fire cupping pa rin yun. Ibang variation lang yun siya. Tapos yung modern natin, yung suction niya, cupping pa rin yun. So magtataka kayo, bakit madami? Oy, paray, kwan yan, hindi yan cupping, hindi yan bintusa, ang tawag yan is cupping. So ang bintusa po kasi, ang international term yun is cupping. So lalagyan mo na apoy, magiging fire cupping.
Huwag kayong magtataka kasi madaming nagtataka din sa mga tawag doon na madaming walang, hindi ang alam talaga nila kapag bintusa, dapat ganito, yung nilalagyan ng luya. Guys pala, bakit hindi kami gumagamit? Madalas kasi yung practice ng iba sa fire capping, yung nilalagyan ng piso. So yun kasi guys, kapag ginawa natin yun, alam nyo naman madumi yung pera kasi kahit hugasan yung pera, madumi pa rin. And then, pag naka-detect kasi yun ng init, mataas din yung chance na baka mapaso yung kliyente doon. So, kaya ginagawa natin, kung hindi tayo gagamit nito, yung kagaya ng fire capping na ginawa ko, pwede tayo maglagay ng luya. Tsaka, tusok natin yung cotton doon, tapos yun yung sisindihan. Magandang way din yun siya. Pero mamaya ituturo natin sa inyo kung paano gamitin yun. Ano ang pinakamaganda dito? Pag nag-vacuum siya, mararamdaman mo yung init. Nararamdaman mo kanina ka. Pag binacuum mo siya dito gamit yun, nararamdaman mo yung init. Ang sarap kasi nun eh. So, yun, dito. Pwede nyo na itong gamitin sa mga taong kulang sa flexibility. Mataas kasi yan pag limitado yung galaw ng muscle. Hindi gaano makagalaw yung muscle dahil limitado, dahil tumigas yung fascia. Nagkakaroon ng inactive gaano yung muscle. So, parang nalilimitahan yung galaw niya, tumitigas siya. Hindi gaano siya nagagamit. Nagiging weak, tumitigas, kaya yung problema ngayon. So, ito siya. Pwede kayong gumamit ng mga baso kahit ano. Basta, pinakamaganda lang, huwag lang mabasag yung baso. Huwag lang masyadong manipis. Kasi dati, hindi kami gumagamit nito. Baso talaga. Pero ang kagandahan kasi nito, for safety purposes kasi ito, hindi to siya basta-basta nababasag. So, naka-design talaga to siya para dito. Compared dun sa baso kasi paingat kasi doon pag mataas yung chance kasi pag nalaglagan, hindi na kumapit yung baso, nalalaglag, nababasag siya. Ilang minutes ulit? 8. Mga siguro tatanggalin na natin ito. Okay, so eto guys, sa pagtatanggal, depende yung sa problema. Ngayon, may pagtatanggal, may pinaka-step na pagtatanggal. Eto yung ibababa mo yung kamay mo, pipindutin mo. Yan, nalalaglag na siya. Matatanggal siya pag pinindot. Pag pinasukan mo ng hangin, nalalaglag na siya. Ngayon, meron din, eto din, pwede kayong, dito kapit. Pwede kayong magtanggal nito. So, ang purpose naman nito, kasi nga vacuum palm stretch. So, kapag hinihila mo to pataas, nagkakaroon pa ng additional stretch yung fascia, yung skin. So, maganda din to. Ganitong style ng pagtatanggal. Kasi nagkakaroon ng additional. Tapos na-stretch yung skin pataas pa eh. Pero sa mga kliyente, lalo na pag babae, huwag nyo na itong gawin. Pag mga lalaki, pwede pa. So, gawin nyo sa mga babae, ito na lang para smooth lang. Para hindi sila mabigla.
Ngayon, after natin makapping, anong gagawin natin? Mamassage natin to siya ulit.